Padayon ta as our theme for the month, it's all about spiritual discernment o nanintag na as continuation sa atong theme, possessing and preserving spiritual discernment. Atong yung kiklaro miagi nga very important gid kaayo ang spiritual discernment tungod kay it is ability to distinguish or to separate between right and wrong, truth and error, or good and evil. Seeing life in God's perspective. Unsa gyud ang pagtan-aw sa Ginoo. So this is about discerning what is good and honorable and pleasing to the Lord. Ang atong text, Proverbs 3:21 to 24, og nini nga text daghang kay tagmupuko nga mga pagtulunan mahitungod gyud sa spiritual discernment. Una tan-aon nato ang deeply ang iyahang appeal or request. God demands spiritual discernment. Ingon siya diha nga my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. Preserve, do not let them ayaw tuguti nga mawala gina sa imong pananaw. Tungod kay importante gyud kaayo ang spiritual discernment. Unsa kay importante? Several reasons nga atong tanawon. Una, importante kaayo as we avoid deception. Nadunggan nato miagi nga mahiagom ta sa deception, daghan kaayo problema atong kinabuhi. Kinahanglan gyud og discernment nga makaila gid ta ug makahibaw gid ta. Kini nag-urge kanato, nagdasig kanato to discern bisan pa ang times, ang panahon karon. Ingon diha sa Matthew 16:3, he replied, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Ingon si Jesus, ka-interpret gani mo sa adlaw, no? Kinahanglan maka-interpret pud mo sa unsay mga sinyalis karong mga adlaw. Mo nang giawah kita nga to discern our time. Unsa karon atong panahon? The days are evil, filled with deception, evil days. In these last days, deception rampant, daghan kaayo. Mo nang discernment makahatag kanato og giya to discern our times. Di ta kabantayon sa karong panahon na, di po ta ka prepara og mahiagom ta sa mga deception. He urges us nga mo discern pod about the truth. Ingon diha sa 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. I-test yun ang spirit kaya nagkalinahing espiritu karon nagpalibot sa atong taliwala. Espiritu sa pride, espiritu sa dili pagka mahigugmaon. Munang it takes discernment to test the spirit around us. There are false teachings. There are false teachers also. Naapoy mga false or professing Christian. Dili gid tinuod nga Kristohanon. Mo nang kinahanglan gyud og discernment to discern the truth from deception. Then giahwag buta to discern our true self. Kinahanglan makahibaw buta unsa gid ang atong tinuod nga kahimtang. Ingon diha sa 1 Corinthians 11:28 to 29, a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drink without recognizing the body of the Lord eats and drink judgment on himself. Kini gani giawhag ka namo take ka og Lord Supper. Tanawa sa imong kaugalingon kung naabay dili angayan. Diya kanimo because you are not worthy to take niya na. And it will bring judgment ingon diha on yourself. We ought to examine ourselves. Mo nang kinahanglan gyud kaayo mag-angkon og spiritual discernment. Ikaduha, it will make wise decisions. Maka enable ka nato to make wise decision. Choices that will honor God. Ingon diha sa Philippians 4:8, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Gikuan gyud sa Ginoo diha ngani kanato nga make wise decision unsa gito mga honorable, unsa tong mga good, unsa tong mga right, pure and lovely. Think, focus about those things. In our culture nga usahay ang moral values murag hanap-hanap na kinahanglan kitag discernment. Labi na sa mga ethical issues, ethical choices. Kanang about right conduct or ethics. Bisan pa sa atong taliwala, there are simple nga mga atong himuon pero di maayo nga choice. Ginagmay ra nino, niapil kag party wa ka imbitara. Munang ethical sa atong mga right
conduct matag adlaw. Unang discernment enable us to choose what honors God even if it is difficult. Bisan paglisod kana, ang discernment pagkahatag kana to kusog nga ilion gyud unsa gid ang makahimaya sa Ginoo. Bisag kini sakit o lisod sa atong kasing-kasing. Ang discernment mag-enable kanato nga respond on divine promptings. Ang discernment magod nagka-touch ang Ginoo kanato nga mao ni himuon. Pero kung wala kay spiritual discernment, dili ka kamatikod, ma-miss nimo ang opportunities. Nauntay mga opportunities nga ipadayag kanimo sa Ginoo nga nindot kay ni pero wa ka nagpatalinghog kay wala kay discernment, sayang tong nga mga opportunities. Mao nang discernment enable us nga mo discern God's promptings. Ikatulungan ng importante kini tungod kay it will make us grow. Grow in maturity. Ingon diha sa Hebrews 5 verse 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kung tubo ta, mature po ang atong faith o we become more like Christ. Mamagin na ang katuyuan sa growth na to, mapareha kang Kristo. Pag mapareha kang Kristo, it will bring glory diha gyud sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi because we are reflecting Christ's character daily. Discernment is very important sa mga difficult situations sa atong kinabuhi nga kita mo respond in Christ-like manner. Mga lisod kaayo pero di ta mo adto sa makig-away para karong panahon na grabe gid kaayo. Unang grow in maturity. Unya pag grow in maturity ta, another important reason to have spiritual discernment is maprotektahan ang iglesia. Protect the church. Tungod kay ingon diha sa Romans 14:19, let us therefore make every effort to do with what leads to peace and to mutual edification. Maprotektahan gud ang church kay ang discernment mao may makahatag kana to giya nga layo ta makakos basta grupo basta church kanang conflict nga gyud di mawala bisag asa naagyoy mga conflict. Pero kung natay spiritual discernment, malikayan kining mga conflict, malikayan kining mga butang nga makakos og division. Hebalo ta mo tan-aw nga tay discernment, maka-discern ta unsay essential, unsay non-essential. So pag dili kay essential gyud, labi na kining doktrina, diri magid ta usahay maglalis, mag-discriminate. Naay mga essential doctrine, naay mga dili essential. Ang essential gyud nga mga doktrina to, doktrina unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo? Si Kristo Ginoo ba? Ikaduha, salvation. So kanang duha, dili gid na pwede ma-negotiate. Non-negotiable na. Di ta nato na ikuan for the sake of unity. Pero kining uban, dili gyud kaayo dako nga mga doctrine sa sinina lang. Adi na kay na importante, no? Bahala ka og pagsanina ka og ngana. So those are non-essentials. Kung mao lang na ang mga butang nga makaguba sa inyong relationship diha sa body of Christ, kung na ka discernment, likayan nimo na. May tabugan ni usay maglalis sa kurtina lang. Ang church nagkaguba kay naglalis sa kurtina unsay color. Mao nay delikado. Mao nang very small things pero mahimong source sa conflict. Mao nang if we have spiritual discernment, we can discern nga this is not good, no? It will lead us sa mga di maayong resulta and ang reason is very small things, non-essential. Without discernment, ma-neutralize atong witness. Dili kita mahimong effective nga witness to the world kay ma-disturb ang unity nga nagaway-away na gani sila diha, no? So dili na maayo nga witness. Mo nang importante kay discernment for us to protect the body of Christ. Adto ta sa ikaduha, the privileges nga gi-mention nili nga text. Ang mga pribilehiyo if we possess spiritual discernment. Ingon diha sa Proverbs 3:22-24. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Nindot kayo. Munang unsay mga pribilehiyo kung kita makaangkon og spiritual discernment, benefits nga atong ma-earn. Primero dimension diha is life. You will have a life kanang life-generating force bitaw naa ka nato. Nabuhi ta pero walay life-generating force. Lisod kaayo. Life nga naga-enlarge o naga-establish og goodness. Mao na i-award sa imuha kung naga-grow ka in discernment. Life nga mo nurture kanimo spiritually. Unya ikaduha nag-mention diha og an ornament to grace your neck. Mga ornament nga atong suton nga na mga kuandiri. Ang purpose ana is makapanindot, makapa-admire, nindot kay ka. Kung naatay spiritual discernment, ornament, gracefulness of soul. Kita na sa katawhan. Ma-admire sila. Then third nga pribilehiyo is safety. Ingon diha, and you will go on your way safety. Your foot will not stumble. Nindot kay ni nga pribilehiyo when we are in spiritual discernment kay dili kita mapandol, dili kita mapildi sa kaaway o di ta maadto sa kadautan. Unang safety ka
Tungod kay ang guardian nimo ang Ginoo. Kung ang guardian nimo ang Ginoo, kuwa kay kahadlok mo nang nag-ensure kini og confidence. Mo nang kung naa ka sa kaubuton sa Ginoo because you are following His leading, siyang discernment ihatag ka nato, dili kay ta mabalaka, bahalag kuan. Nagtuman ra magyud ko sa Ginoo. Confident ka, safety ka sa imong pagkinabuhi. Na may kalisod, yes, okay ra na kabuton na sa Ginoo kay naa ako sa iyang will. Mao ni ang ihatag niya kanato. Confident ka. Without discernment, dito ta usay sa mga false sense of security. Dito ka secure sa mga butang, imong talento, material things or self, diha ka mosalig. Mao nang safety gyud ta, pribilehiyo gina if we possess spiritual discernment. And also peace and joy. Ingon diha, your sleep will be sweet apag kanindot kung naa kay spiritual discernment. Kay makatulog gid ka, nindot kayong pagtulog in quietness and calmness. If your life is puno sa discernment, kalma ra gyud kay ka bisag maggubot ng kalibutan labi na karong mga panahon na because you are confident diha sa Ginoo. Spring of peace and joy kung naa tay discernment. Lastly, adto ta sa mga pointers, mga tips and advices in making right judgment or good judgment. It's hard to decide. It's hard to choose. Labi na gayud kini dili about extreme kay nga good and bad. Sayon ra i-decide between good and bad, pero it's hard to decide between good and best. Ingon diha sa Philippians 1:9-10, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth in insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Mark this word, what is best? Karong panahon na naagyod ning truth pero mixed with error. Ingon diya sa Matthew 13:25 nga among the wheat na ay weeds, among sa mga sheep na ay kanding. Nagatanom gyud mixed. Importante gid kaay to discern what is best. Kay murag tinuod, mo na ingon diha not exactly knowing the difference between right and wrong, but it's between right and almost right. Mo na ingon diha sa Proverbs, there are ways seems right but it ends in destruction. Mo nang bantayan ginato. Sa atong pagtan-aw unsa gyud ang maayo nga choice kinahanglan yung discernment because it is not about sincerity. Mayo, sincere siya. Sincero na. Maayo gina. No, we can be sincerely wrong. And also spiritual. Sa espirituhanon man na, mensahe man na sa Ginoo. But there are messages nga dili inspired sa Ginoo. Inspired by the devil. Mo nang ginaingon nga not all worship pleases the Lord. Worship is spiritual activity. Pero naay mga worship nga dili malipay ang Ginoo. Mo na ingon diha. Dili magbase kung espirituhanon na imong gibuhat. Dili magbase kung sincero na. Dili po na magbase kung ang nahitabo diha supernatural. Wala ni kay bulungan o inay milagro sa Ginoo gina. No, it is not an assurance. Kaingon diha sa 2 Thessalonians 2:9, Satan can also do miracles, can do counterfeit nga mga miraculous signs and wonders. Di kita maingon nga supernatural na, uy, nag-speak in tongues. Dili tanan speaking in tongues, inspired by the Holy Spirit. Mo na atong tanaw. Mo nang it's hard to make choices, good judgment, mo nang kinahanglan ta og mga tips how, mga advices unsaon ginato makahimo tag right judgment sa mga lisod nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Mo nang there are questions for us to answer. Mo ning tanaw nato ang atong kinabuhi o pangutan-on nato kanay mga suggestive nga question that can help us nga ma-determine nato nga that is right and that is wrong. Una, a question about the Bible. Ang Bible magyud ang una nato i-consider kung kana naa ba sa Bible. Hebrews 4:12 ingon diha, for the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intent of the heart. Discerner of thoughts and intents of the heart. Mo nang ang Biblia gyud ang dapat una nga patalinghugan ginat when we talk about discernment. Pakya si Eva sa primero nga deception ni Satan tungod kay dili gyud siya hanas sa pulong sa Ginoo. Asa niyo makita nga si Eva dili hanas? Katong sa Genesis 3 nga ningon siya, mamatay magi pagmukaon mi ana bisan pa sa paghikap ni ana. Klaro kay sa Genesis 2:15 nga ang command gihatag kang Eden unya giingnan nga mamatay gid pagmukaon mo ana. Walay giingon nga kung muhikap. So dungag-dungagan gani ading or kuha sa pulong sa Ginoo dili ka sure sa pulong sa Ginoo. Labi na sa iya hapon pag-ingon nga we cannot eat
the tree that is in the middle of the garden. Dili siya suhito nga ang tree in the middle of the garden is the tree of good and evil. Wa niya gisulti kay di siya suhito niya na. Mapunas no kinabuhi di ganita suhito sa pulong sa Ginoo. Delikado kita. Madala kita sa deception. Mao nang importante kay the Bible mao gid ang source sa knowledge o ato yung tanawon ang una nga pangutana dinhi, is it the final authority? Ang imo bang gibasihan ang Bible final ba ang authority o na kay laing gibasihan nga otoridad nga pulong? Naipulong ni dili pulong sa Ginoo, pulong sa Google. Other religions na ay sila mga extra nga mga book nga dili gikan sa Bible. So final authority ba ang pulong sa Ginoo alang kanato? Kay kung dili magimuhimo kita gatua atong kaugalingon. Ang ikaduha nga pangutana about the Bible is it clearly condemned in the Bible? Kana ba nga buhat gi-condemn bagid na sa Bible? In Galatians 5:19 gi-mention dinhi ang mga klaro nga mga butang. Ingon dinhi nga the act of sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, urges, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So it is really condemned. Kung naadiha gi-enumerate kana nga mga sin nga naadiha, klaro gina. Gitawag na nga wala gitay lalis ana, wa gitay debate ana. If that is included, sala gina. Di gina tama. Di gi ka makigdebate diha. Muna ingon diha sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter, who to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Unang karon, okay na ang mga same-sex marriages, divorce, clearly stated nga sala gyud, klaro kaayo. So anything nga mo contradict ana, usahay tawagon na nato ang evil nga good nya, ang good evil mabali na karong panahon na mo nang bantayan gyud. Is it clearly condemned? Mo na ikaduha, is it similar to clearly condemned? Wala gibensyon sa Galatians 5:19-20. Pero tan-awon din mo diha, kanay ingon diha nga envyings, murder, drunkenness, revealings, and such like. Such like sa ato pa, pari-pariha. Pari-pariha ano yung mga butanga, hatred, idolatry, witchcraft, loving things more than loving God. Parihan na sa idolatry. Kung magsubra mo pahigugma sa mga butang, yung kalibutan na, you are guilty. That is clear. Nga pariha gyud na siya og idolatry. Bisag wa ka nagsimba og katong estatwa, mo nang delight. Pari-pariha ra siya. Ang smoking wala man na sa Bible, wa gid na diha. Kita smoking, marijuana wala gid na. Pero pari-pariha ra siya sa drunkenness, kay addiction siya. Gambling wala man na diha. Pero unsa gi-mention diha, covetousness, greed. Pari-pariha ra na tungod kay gambling is kanang nagkuha kag advantage sa katawo, mapildi unya imuha tanan, unya naay mapildi aron mo increase imuha. That is covetousness. And that is greed. Klaro kay na gimiton sa Bible. It is like pareha siya. Mo nang discernment atong tanaw na siya similar sa mga gi-condemn diha sa Bible. Ug daghan pa kay na sa Galatians 5 rata nagsintro. Ikaduha nga pangutana, it is about conscience. Ingon diha sa 1 Timothy 1:5, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and sincere faith. Tanawon ginato ang konsensya nato. Ang konsensya gani ka sa butang nga murag dautan man gini. Ayo ginabuhata kay na ay doubt. Pero kung klaro ka, why konsensya mo punay delikado kaya nga tong konsensya usahay ma-seared, no, ma-blackened. Ingon diha sa 1 Timothy 4, the Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. Seared ba? Na-blacken, nagyod, di nakamatikod. Mapunas nung kinabuhi, na ay pulong sa Ginoo. Yung murag na tandog kaniya na nga pulong, pero gipaliwala ni mo, searing the conscience, dili ka mo konsensya. Delikado kay na deception. Gitagaan kita sa Ginoo og konsensya. Munay warning system nato sa atong emosyon, warning system ang konsensya. Murispan ta sa morality. Ang mga animals wala ana, kita ra gitagaan ana. Munang we must value our conscience.
Violating this, no, mulid ka nato sa insensitivity nga di na ta ka-determine o mawala na o muadto ka nato sa uban pang mga sala. Mo na ingon diha sa Romans 14 verse 23, but the man who has doubt is condemned if he eats, because his eating is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. Natay mo ko na di mo ka og dugo, dinuguan. Ingon ang Bible, wala namang gina. Ingon si Paul, dili man sa pagkaon ta mahimong matarong. Dili man po na makapahugaw sa tao ang pagkaon. Kasing-kasing mangikan. Pero kung nagduda ka, sala magit siguro ni. Ayaw na lang kay ingon diha, everything that does not come from faith is sin. Kung nagtuogid ka, confident ka. And that is not sin. Pero gaduha ka, mo na ikuan sa konsensya nato. Do not do it kay makasala nung ka. Munang importante kayo ang conscience. Usahay ka na makasiyad sa tong conscience ka ng garbo. Mundiglek yun ta sa correction tungod sa garbo. Masiyad ang atong konsensya. Muna'y delikado. Katulo nga pangutana, it's about question of influence. Influensya. Ingon diha sa 1 Corinthians 10:23, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Kita gitawag yun, we are influential. We are salt of the earth and light of the world. Mao gina ang Kristohanon. Pero kung ang mga butang atong himuon makapahinay sa atong influensya, and that is wala na tay discernment ana. O nang ang pangutana is, does it hinder my influence? Kining akong buhaton ba makapahinay ba ni sa akong influensya? Si Paul nag-abstain na lang gid siya og kaon og katong food nga sacrifice to idols kay ang pagtuo gid sa uban nga dautan gina, pero si Paul kay balo gid siya nga wala di na dautan. Mo nang for the sake nga kung nay makakita siya mapandol labi na katong mga weak, uy nikaon man lagi si Paul, kaon pug ko nya katong mga unbeliever, hala nikaon siya nga di ba bawal man na sa ilaha, mapandol di na non kusog nga influensya. Mo nang delikado sa kinabuhi. Mo nang makahinder ba ni sa akong influence? Yes, ang pag-inom wala ginagiingon nga dautan, wala gid ang Bible ningon na ang paghubog-hubog, drunkenness man ang gi-mention sa Galatians 5. Pero for the sake sa atong influence, usahay pugso na lang ginato nga mo abstain ta. Dili na lang gyud for the sake pareha ni Paul mo na ang iyang ethics. For the sake sa mga tao nga mga weak o mga unbeliever, daghan pa may nindot anang kanang cook di ay labi pa magyapon na. Discernment very important kay moapek sa atong influence. Una ingon diha Romans 14:13 nga therefore let us stop passing judgment on one another, instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Himong obstacle sa ilaha na diya sila mapandol, ayo na lang gyud na mga butang nga okay unta pero makapapandol man sila, makahinay sa atong influence nga madala unta nato sila diya sa Ginoo. Ayo na lang kay mas importante gyud ang madala sila sa Ginoo. Mo nang discern what builds up, discern those things nga mag-build up, dili mag-tear down. And also, ika-upat is, it is the question about stewardship. Kita gi tugyanan sa Ginoo og mga resources. Una diha, gitagaan ta og lawas. Ingon diha sa 1 Corinthians 6:19-20, use your body. It is bought with a price, then use your body for God's glory. Unang kung gitugyanan ta ana, natay discernment nga gamito na ayo hugaw-hugawi. Impurities, remember nga if you unite with unbeliever, makigminyo ka or makighiusa ka og unbeliever, that is impurity. Ang mga Israelites na biktima ana, nakig mixed marriages. Og mga Kanaanite, mo nang your body, do it to glorify God. Mo nang ingon diha, is it a poor stewardship? Pilan ko ani, poor ba kung stewardship? Kita pod gi tugyanan ani, money, tagaan ta og material resources. Asa magid ang daghan, it's not all about tithing. Nag-tithes man ka o wala, ang importante asa gigasto kasagaran ng imuhang kwarta sa mga butang sa Ginoo or sa imong kaugalingon lang, sa imong personal interest and gratification. Mo nang tanaw nato nga is it good stewardship. And also gihatagan pud ta ni time and energy. Time, asa gid kasagaran ng atong time, asa kasagaran ng atong energy. Hobbies are not bad. Pero kung dito na puntanan, mas daghan dito, mahiklin pa nato ang buluhaton sa iglesia or mga time nato para sa Ginoo, mga schedules kay giuna nato ang atong personal interest, sports, hobbies, delikado kayo. We have no right judgment, spiritual discernment. Unang time and energy. And also,
kini usab nga pangutana. Not only nga is it for stewardship but also is it for God's glory. Ingon diha sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Natay mga desisyon nga lisod kaayo, lisod para ka nato, pero makapangutan na gid ka. Nga imong pangutan, makahimaya ba ni sa Ginoo? Maglibog na ganito, wala sa Bible. Maayo ba ni? Mao ni ang pangutana. Mag-glorify ba ang Ginoo ani? Or dili? Or ako lang ang mag-glorify? Remember, we mentioned last time nga ang atong mga biases ug emotion usahay mo blur, mo cloud sa atong judgment. Mahimong hanap ang atong paghimog maayong desisyon tungod kay pabor, mo man ni akong ganahan, mo man ni ang akong gipaboran. Ang atong desisyon usahay didto pabor sa ilaha or pabor ang mga butanga. Mao nang importante gid kaayo nga ang pangutana alang ba ni sa kahimayaan sa Ginoo or alang lang sa imong kahimayaan. Ang pangutana dinhi nga straight, are you God-centered because God is supremely valuable to you, or you are God-centered because you believe you are supremely valuable to Him? Nga atong tanawon gyud sa atong kinabuhi. God-centered ba ta tungod kay valuable kay Ginoo para kanako, or God-centered ba ka tungod kay nagtuo ka nga valuable gyud ka sa iyaha? Mao na the right question nga atong ipangutana. Then lastly, it's a question about Jesus. Sa pangutana nato dinhi ingon diha sa 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Mo nang pangutana nga angay pangutana to sa panahon mga lisod desisyonon, labi na murag yung tama man ni no. Ang pangutana is kung si Jesus ako, buhaton ba ni Jesus? Buhaton ba niya? Mo nang straight nga pangutana kanat. If we study His life, His examples, His work sa Bible, dihan imo ma-compare. Kung kanang imong buhaton karon, nagbuhat ba si Jesus ana? Kung wala, delikado. That is deception. And it lead us sa daghang problema sa atong kinabuhi. Mo nang the goal of discipleship is to be like the Lord Jesus Christ. Importante kaayo nga consistent kita sa unsa gid ang karakter sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao kini ang kinatibukan. Nganong importante gyud possess spiritual discernment tungod kay in our journey to face challenges sa atong mga kinabuhi, kinahanglan mahibaw kita about good and evil, right and wrong, to make wise decision nga mo-align kita sa kaubuton sa Ginoo ngadto sa iyahang katuyuan. We must possess and preserve aron gyud kita makinabuhi nga malipayon and live a life nga honor and reflects His wisdom and guidance. Magampo ta?